Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento ng buhay. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang buksan ang isang aklat at hayaan kayong makinig sa tibok ng pusong nakasulat sa bawat pahina nito. Sabi nila, ang pag-ibig daw ay isang sugal. Itataya mo ang lahat, kahit ang sarili mong pagkatao, para sa isang taong pinapangarap mong makasama habang buhay. Ngunit paano kung ang mismong pag-ibig na pinanghahawakan mo ang magiging dahilan upang makita mo ang tunay na kulay ng mundo at ang tunay na halaga mo sa mata ng taong minamahal mo? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Sinag. Sa unang kabanata, ang gwardya ng puso ko, 7:30 ng umaga. Para sa karamihan, isa lamang itong ordinaryong Lunes. Ngunit para kay Sinag Valderrama, o mas kilala bilang si Sid, ang bawat umaga ay isang obra maestra. Ang kanyang entablado ay ang maliit na guardhouse sa bukana ng Luntian Pharmaceuticals. At ang pinakahihintay niyang eksena ay ang pagdating ng nag-iisang bituin ng kanyang buhay. At heto na nga ito. Mula sa malayo, natanaw na niya ang pamilyar na figura ni Marikit Galang. Sa bawat paghakbang nito, papalapit sa dambuhalang salaming pinto ng gusali, tila bumabagal ang takbo ng oras. Ang paraan ng paghawi ng buhok nito, kapag umiihip ang hangin, ang determinasyon sa mga mata nito habang tangan ang kanyang leather briefcase, ang maliit na ngiting sumisilay sa mga labi nito. Lahat ng iyon ay nakaukit na sa isipan ni Sid. Siya si Mariket. Kit, ang tawag niya rito. Ang babaeng bumihag sa kanyang puso mula pa noong unang araw. Hindi niya malilimutan ang sandaling iyon. Isang mahiyaing intern si Kit noon, nalilito at tila maliligaw sa loob ng malaking kumpanya. Si Sid, na ilang buwan pa lang ding gwardya noon, ang nilapitan nito para magtanong. Sa halip na ituro lang ang direksyon, personal niya itong sinamahan sa Human Resources Department. Doon nagsimula ang lahat. Sa mga simpleng kamustahan sa umaga, sa paminsan-minsang pag-aalok niya ng kape, hanggang sa nauwi iyon sa mga kwentuhan, tawanan, at isang pag-aming hindi na niya kayang itago pa. Salamat sa lahat, Sid. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka, madalas sabihin ni Kit sa kanya noon. Ngayon, isa na itong regular na empleyado. Pataas ng pataas ang posisyon. At kasabay nito ay ang paglaki ng mga pangarap nito. Mga pangarap na buong puso niyang sinusuportahan. Good morning, Sir Sid. Bati ng isang dumaang empleyado. Good morning din, sagot niya. Sabay saludo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Kit na papalapit na. Nang magtama ang kanilang paningin, isang matamis na ngiti ang isinukli ni Kit. Isang ngiting para lamang sa kanya. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pagod ni Sid. Ang init ng araw, ang ingay ng mga sasakyan, ang maghapong pagtayo, lahat ay nagiging balewala. Morning, bati ni Kit nang makalapit. Ang aga mo yata ngayon, Kit ko, malambing niyang sabi. May presentation kasi kami mamaya. Kailangan kong mag-prepare ng maaga, sagot nito. Inaayos ang kanyang damit. Ikaw, kumain ka na ba? Mamaya na. Busog na ako. Nakita pa lang kita. Biro niya, na ikinatawa ng bahagya ni Kit. Ikaw talaga. O sige na, papasok na ako. Ingat ka dyan, ha? Lagi naman. Para sa'yo, sagot niya. Tumango lang si Kit
at tuluyan ng pumasok sa gusali. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa mawala sa kanyang paningin. Napabuntong hininga si Sid, isang buntong hiningang puno ng pagmamahal at kasiyahan. Para sa babaeng iyon, lahat ay gagawin niya. Pagkatapos ng kanyang duty, hindi muna umuwi si Sid. Dumiretso siya sa pinakamalapit na bangko. Pumila siya at nang siya na ang nasa tapat ng teller, inilabas niya ang isang deposit slip at ang halos lahat ng kanyang sahod. Para sa tuition fee po ni Marikit Galang, sabi niya sa babaeng teller, na tila pamilyar na sa kanyang transaksyon kada buwan. Habang pinoproseso ang pera, napangiti si Sid. Inalala niya ang tuwa sa mukha ni Kit nang sabihin nitong gusto niyang mag-aral ulit, kumuha ng master's degree, para mas mapabilis ang kanyang promotion. Agad siyang nag-alok na tutulong. "Wag na, Sid. Nakakahiya. Malaking pera yan." Pagtanggi ni Kit noon. "Hindi. Hayaan mo na akong gawin to. Para sa kinabukasan mo. Para sa kinabukasan natin." Pagpupumilit niya. At ngayon, malapit nang matapos ni Kit ang kanyang pag-aaral. Isang sakripisyong hindi kailanman inisip ni Sid na isang pabigat. Ang makita lang na masaya at natutupad ni Kit ang mga pangarap nito ay sapat ng kabayaran. Kinagabihan, nagkita sila sa kanilang paboritong lugar. Isang maliit na kainan sa kanto na nagtitinda ng pinakamasarap na isaw at kwek-kwek sa buong lungsod ng Pag-asa. Dito, sila malayang nagkukwentuhan, malayo sa mga mapanghusgang mata ng mga kasamahan ni Kit sa trabaho. "Kamusta ang presentation?" tanong ni Sid habang isinasawsaw ang isaw sa suka. "Ayon, successful. Nagustuhan ni Sir Dante." Masayang balita ni Kit. Napansin ni Sid ang kakaibang kislap sa mga mata nito nang banggitin ang pangalan ng kanilang boss. "Talaga? Magaling naman talaga ang Kit ko eh." Puri niya. "Siguradong promotion na ang kasunod niyan." "Sana nga," sabi ni Kit. Ang tingin ay bahagyang lumayo. "Alam mo, Sid, minsan naiisip ko, ang sarap siguro ng buhay pag nasa taas ka na. Yung kayang bilhin lahat ng gusto mo. Yung iginagalang ka ng lahat." Hinawakan ni Sid ang kamay nito. "Darating ka rin dyan. At habang papunta ka roon, nandito lang ako sa likod mo, palaging nakaalalay." Gumiti si Kit. Isang ngiting, tila may bahid ng kung anong hindi maipaliwanag ni Sid. "Salamat, Sid. Palagi kang nandyan." Ngunit ang gabi ay hindi pa tapos sa isang simpleng hapunan. Habang naglalakad sila pauwi, biglang tumigil si Kit. Humarap ito sa kanya, ang mga mata ay nagniningning sa tuwa. "Sid, may sasabihin ako sa iyo." Panimula nito, hindi maitago ang pananabik. "Ano yon?" "Na-promote ako!" Halos pasigaw nitong sabi. "Effective next week, ako na ang bagong marketing team lead." Sa isang iglap, napuno ng di mapantayang galak ang puso ni Sid. Niyakap niya si Kit ng mahigpit. Halos buhatin ito sa sobrang tuwa. "Talaga? Sabi ko na nga ba eh. Ang galing-galing mo. Congratulations, Kit ko." "Congratulations sa atin." Pagtatama ni Kit. Niyakap siya pabalik. "Hindi ko to magagawa kung wala ka." Hinalikan ni Sid ang noo nito. Ang kanyang puso ay lumulutang sa kaligayahan. Ito na yon. Ang simula ng lahat ng pangarap nila. Ngunit nang kumalas siya sa pagkakayakap at muling titigan ang mukha ni Kit, napansin niya ang isang bagay. Sa likod ng mga ngiti nito, sa kabila ng kislap ng tagumpay sa mga mata nito, may isang aninong mabilis na dumaan, isang panandali ang pag-aalangan, habang ang mga mata nito
ay dumapo at napako sa suot niyang asul na uniporme ng isang gwardiya. Ang mga sumunod na linggo matapos ang promosyon ni Kit ay tila isang bagong kabanata, hindi lamang sa kanyang karera, kundi pati na rin sa kanilang relasyon. Ang dating madalas na pagkikita ay naging bihira. Ang mga mahahabang kwentuhan ay napalitan ng mga mabilis na text message. Palagi niyang sinasabi sa sarili na kailangan niya lang intindihin. Bago ang posisyon. Maraming trabaho. Ganoon talaga. Ngunit may isang bahagi sa puso ni Sid na hindi mapakali. Isang malamig na agos ng pagdududa na unti-unting lumalaki sa bawat araw na lumilipas. Isang Biyernes ng gabi, pinaghandaan ni Sid ang kanilang lingguhang date. Maaga siyang umuwi, naligo, at isinuot ang paboritong polo shirt na regalo ni Kit sa kanya noong nakaraang Pasko. Nag-reserve pa siya sa isang maliit na restaurant na may live acoustic band. Isang bagay na alam niyang magugustuhan ni Kit. 6:00 pa lang ay nag-text na siya. Kit ko, ready na ako. Sunduin na kita diyan sa office ng 7. Ilang minuto ang lumipas. 10 minuto, 15. Halos mag-aalas 7 na nang sa wakas ay tumunog ang kanyang telepono. Sid, I'm so sorry. Basa niya sa text. Bigla ang nagpatawag ng meeting si Sir Dante. We have to finish a proposal tonight. Hindi ako aabot. Bawi na lang ako next time, promise. Parang may bumara sa lalamunan ni Sid. Disappointment. Ngunit agad niya itong iwinaksi. Inintindi niya. Okay lang, Kit ko. Importante yan. Galingan mo, ha? I love you. Love you too. Mabilis na reply ni Kit. Upang pagaanin ang loob, nagpa siya si Sid na maglakad-lakad na lang. Napadpad siya sa isang lugar na maraming magagarang kainan. Habang naglalakad, may isang restaurant na nakaagaw ng kanyang pansin dahil sa marangyang mga ilaw nito. At sa likod ng salaming bintana, tila gumuho ang mundo niya. Nandoon si Kit, nakaupo sa isang mesang puno ng pagkain at mamahaling alak. Masaya siyang nakikipagtawanan. At ang katabi niya, ang lalaking tinatawag niyang Sir Dante, ay nakangiti habang may ibinubulong dito. Hindi iyon mukhang isang biglaang meeting. Iyon ay isang selebrasyon. Isang selebrasyon kung saan hindi siya kasama. Hindi siya nagpakita. Tahimik siyang tumalikod. Bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Ang polo shirt na suot niya ay biglang parang naging uniporme ng isang estranghero. Kinabukasan, sinubukan niyang huwag itong isipin. Marahil ay pagkatapos ng meeting, naisipan lang nilang kumain. Ayaw niyang mag-isip ng masama. Nasa guardhouse siya nang matanaw niya ang isang pamilyar na kotseng huminto sa tapat. Bumaba mula roon si Dante Imperial, suot ang isang mamahaling suit, makintab ang sapatos, at amoy na amoy ang pabango kahit sa malayo. Nagulat si Sid nang lumapit ito sa kanya. Sid, tama? Tanong ni Dante. May pekeng ngiti sa mga labi. Opo, sir. Magalang niyang sagot. Gusto ko lang magpasalamat sa iyo, sabi ni Dante, habang sinisipat siya mula ulo hanggang paa. Dahil sa pag-aalaga mo kay Kit, mas nakakapag-focus siya sa trabaho. She's a real asset to the company. Malayo ang mararating niya. Salamat po, sir. Mahalaga po talaga sa kanya ang trabaho niya. Tumango si Dante at saka bahagyang yumuko na parang may ibubulong na sikreto. Alam mo, Sid, sa mundo natin,
Importante ang partnership. Ang isang agila ay para sa kapwa agila. Mahirap lumipad ng mataas kung ang kasama mo ay hindi kayang sumabay. Hindi agad nakasagot si Sid. Ramdam niya ang patutsada sa bawat salita. Bago pa man siya makahanap ng sasabihin, tinapik na siya ni Dante sa balikat. Just a piece of advice. Sige, mauna na ako. At naglakad na ito papasok, iniwan si Sid na nagiinit ang mga tainga at nanginginig ang mga kamao. Sino ka para sabihin, yan sa akin? Gusto niyang isigaw. Ang insidenteng iyon ay mas lalong nagpalala sa kanyang mga alinlangan. Ang panlalamig ni Kit ay naging mas kapansin-pansin. Minsan, habang nasa duty, naririnig niya ang mga bulungang, ulon ng ibang empleyado. Bagay talaga si Ma'am Kit at Sir Dante, no? Oo nga, power couple. Hindi tulad ng boyfriend niyang gwardiya. Bawat salita ay parang isang maliit na patalim na tumutusok sa kanyang dibdib. Isang hapon, sinadya siya ni Kit pagkatapos ng trabaho. May dala itong isang paper bag mula sa isang kilalang department store. Para sa'yo, sabi nito. Iniabot sa kanya ang regalo. Nagtakaman ay kinuha niya ito. Isang kahon. Pagbukas niya, isang mamahaling relos ang laman. Kumunot ang noo ni Sid. Ito ang uri ng relos na katumbas na ng isang buong buwan niyang sahod. Kit, bakit? Hindi mo naman kailangang gawin to. Bonus ko yan, sabi ni Kit, umiiwas ng tingin. Naalala lang kita. Para palagi mo akong maalala. Pagkatapos ay hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang mga daliri nito ay malamig. Sid, sana maghanap ka na rin ng ibang trabaho. Isang trabaho na mas maganda. Para sa'yo rin naman yon. Doon na niya naramdaman ang tunay na bigat ng regalo. Hindi iyon isang regalo ng pagmamahal. Iyon ay isang mensahe. Isang mensaheng nagsasabing, hindi ka sapat. Anong mali sa trabaho ko, Kit? Mahinahon ngunit may diin niyang tanong. Marangal to. Ito ang bumuhay sa tin. Ito ang nagpaaral sa iyo. Nakita niya ang pagkataranta sa mga mata ni Kit. Wala naman akong sinasabing ganoon. Ang akin lang, you deserve better. Pero alam na ni Sid ang ibig sabihin ng better. Ito ay ang mundong ginagalawan ngayon ni Kit. Ang mundo ng mga mamahaling relos, magagarang restaurant, at ng mga agila, tulad ni Dante Imperial. Ang huling dagok ay dumating makalipas ang ilang araw. Buong araw na masama ang pakiramdam ni Kit, kaya't dinalhan niya ito ng paborito nitong lugaw at tokwat baboy sa opisina. Alam niyang bawal, pero nag-aalala siya. Dahan-dahan siyang umakyat sa palapag kung nasan ang departamento nito, bit-bit ang isang maliit na supot. Nakita niya itong kausap ang ilang kasamahan sa labas ng cubicle nito. Ngumiti si Sid at akmang lalapit nang bigla siyang mapahinto. Nagtama ang kanilang mga mata. At ang nakita niya sa mukha ni Kit ay hindi tuwa, kundi gulat, na mabilis na napalitan ng hiya at inis. Mabilis na lumapit si Kit sa kanya. Halos itulak siya papunta sa isang sulok kung saan walang makakakita. Sid, anong ginagawa mo rito? Pabulong ngunit mariin nitong tanong. Dinalhan lang kita ng pagkain. Sabi mo masama ang pakiramdam mo. Sagot niya, ipinakita ang dala. Ipinikit ni Kit ang kanyang mga mata na parang pinipigilan ang sarili. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi ka pwedeng basta-basta pumupunta rito. Bakit? Ano bang masama? Huminga ng malalim si Kit. At nang muli itong dumilat, may mga luhang namumuo sa gilid ng mga mata nito. Nakakahiya kasi, Sid, sabi nito. Ang boses ay basag at puno ng pagsusumamo. Pakiusap,
Huwag ka nang pupunta sa area ko. Huwag na. Sana maintindihan mo ako. Nabitawan ni Sid ang supot na kanyang hawak. Bumagsak ito sa sahig at ang tunog ng pagkalat ng mainit na lugaw sa malamig na tiles ay kasabay ng tunog ng dahan-dahang pagkabiyak ng kanyang puso. Nakatayo lang si Sid doon, sa gitna ng pasilyo, nakatingin sa puting sahig na ngayon ay may bahid na ng lugaw at pira-pirasong tokwa. Ang init na dapat sana ay magpapaginhawa sa pakiramdam ni Kit ay gumagapang ngayon sa kanyang mga paa, ngunit ang nararamdaman niya sa buong katawan ay isang matinding panlalamig. "Sir, okay lang po kayo?" Isang janitor ang lumapit sa kanya. Hawak ang isang mop. Doon lang natauhan si Sid. Tumingin siya sa paligid. Ang ilang katrabaho ni Kit na nakakita sa eksena ay nagbubulungan. Ang mga mata nila ay puno ng awa at pangungutya. Pasensya na. Ako na," sabi ni Sid, at akmang pupulutin ang natapong pagkain. "Huwag na po, sir. Trabaho ko po ito," sabi ng janitor, hindi tumitingin sa kanyang mga mata. Tumayo ng tuwid si Sid. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong tumakbo, magtago, at huwag nang magpakita kailanman. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Inayos niya ang kanyang uniforme, tumango sa janitor, at naglakad palayo ng hindi lumingon. Bawat hakbang palayo sa lugar na iyon ay isang hakbang palayo sa babaeng minsan niyang tinawag na Kitko. Hindi niya hinintay na matapos ang kanyang shift. Nagpaalam siya sa kanyang hepe, sinabing masama ang kanyang pakiramdam. Isang kasinungalingan na may bahid ng katotohanan. Umupo siya sa isang bench sa labas ng gusali, sa ilalim ng isang malaking puno, at hinintay si Kit. Kailangan nilang mag-usap. Kailangan niyang marinig mula mismo sa bibig nito ang lahat. Nang lumabas si Kit sa pinto ng luntian, hindi ito nag-iisa. Kasabay nito si Dante Imperial. Nagtatawanan sila, tila walang anumang nangyari kanina. Napansin ni Sid ang paraan ng paglalagay ni Dante ng kamay sa likod ni Kit. Isang kilos na tila maprotekta ngunit puno ng pag-aari. "Kit," tawag ni Sid. Ang boses ay kalmado ngunit mabigat. Natigilan ang dalawa. Ang ngiti sa mukha ni Kit ay biglang naglaho. "Sid, anong ginagawa mo pa rito?" "Kailangan nating mag-usap," sabi niya. Ang mga mata ay nakatuon lamang kay Kit. Tumingin si Dante sa kanilang dalawa. Isang mapanuring tingin. "May problema ba, Kit? Baka kailangan mo ng tulong?" Tanong nito. Ang boses ay puno ng panggatong. "Wala, Sir Dante. Okay lang. Kaya ko na to." Mabilis na sagot ni Kit. "Salamat sa paghatid." "Sige. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako," sabi ni Dante. Binigyan si Sid ng isang huling, mapanghamak na tingin bago sumakay sa kanyang kotse. Nang sila na lang dalawa ang natira, ang katahimikan ay nakakabingi. "Ano pa bang pag-uusapan natin, Sid?" Basag ni Kit sa katahimikan. "Lahat, Kit. Yung sa restaurant, yung sinabi ng boss mo, yung kanina, yung sinabi mong nakakahiya ako." Napabuntong hininga si Kit. Isang buntong hiningang puno ng pagod at inis. "Hindi mo ba talaga naiintindihan? Sid, hindi na tayo mga bata. May mga pangarap ako. May gusto akong marating. Paano ko gagawin yon kung palagi akong hihilahin pababa?" "Hilahin pababa?" Hindi makapaniwalang ulit ni Sid. "Kit, lahat ng ginawa ko ay para itulak ka pataas.
yung pag-aaral mo, yung mga pangangailangan ng pamilya mo, at habang buhay ko bang dapat itanaw na utang na loob yon? Putol ni Kit. Ang boses ay tumaas na. Hindi ako aangat sa karir ko kung palagi akong ididikit sa isang boyfriend na gwardiya. Yan ang katotohanan, Sid. Tanggapin mo man o hindi. Parang isang sampal ang mga salitang iyon. Masakit pa sa 10 sampal. Hindi ko akalain na yan pala ang tingin mo sa akin. At sa trabaho ko. Mahinang sabi ni Sid. Hindi to tungkol sa iyo, Sid. Tungkol to sa akin. Sigaw ni Kit. Mamili ka. Maghanap ka ng ibang trabaho. Isang trabahong maipagmamalaki ko. Gawin mo yon at aayusin natin to. Ito na. Ang ultimatum. Ang pamimilian. Tinitigan ni Sid si Kit. Ang babaeng kaharap niya ngayon ay hindi na ang simpleng dalaga na nakilala niya. Ang mga mata nito ay hindi na nagniningning dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa malamig na ambisyon. Ang dignidad ko na lang ang natitira sa akin, Kit. At hindi ko yan ipagpapalit para sa kahit na kanino. Mariin niyang sabi. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Kit. Isang ngiting sumuko na. Kung ganoon, wala na tayong pag-uusapan pa. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad palayo. Bawat hakbang nito ay parang isang martilyong pumupukpok sa dibdib ni Sid. Gusto niyang sumigaw, magmakaawa, pigilan ito. Ngunit nanatili siyang nakatayo. Tila isang estatwang binuhusan ng nagyayelong tubig. Nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Sa una, ayaw niya itong sagutin. Ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya. Hello? Sagot niya. Ang boses ay paos. Magandang gabi po. Is this Mr. Sinag Valderrama? Tanong ng isang formal na boses sa kabilang linya. Nagulat si Sid. Matagal nang walang tumatawag sa kanya sa pangalang iyon. Sino to? I'm calling from St. Luke's Medical Center. We have an urgent matter regarding the chairman, Mr. Alberto Valderrama. Kailangan po kayong makapunta rito sa lalong madaling panahon. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng sakit na nararamdaman niya dahil kay Kit. Napalitan iyon ng isang bagong uri ng takot. Isang takot na mas malalim, mas madilim, at mas nakakapanghina. Ang babaeng mahal niya ay papalayo na sa kanya, at ang lalaking pinagmulan niya ay nasa bingit ng kamatayan. Ang mundo ni Sid ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Papunta na ako, sabi niya, at tumakbo na siya. Papalayo sa luntian, papalayo sa lahat ng sakit, patungo sa isang kinabukasang hindi niya kailanman pinaghandaan. Ang biyahe papuntang ospital ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga ilaw, busina, at ng walang humpay na pagkabog ng kanyang dibdib. Wala siyang ibang marinig, kundi ang mga salita ng babae sa telepono. Urgent matter! Chairman, Alberto Valderrama. Ang kanyang ama. Ang amang tinalikuran niya para sa isang simpleng buhay. Pagdating niya sa pribadong silid sa pinakamataas na palapag ng ospital, huli na ang lahat. Sinalubong siya ng mga doktor na may malungkot na ekspresyon, ng mga nurse na umiiwas ng tingin, at ng katahimikang mas maingay pa sa sigaw. At sa gitna ng lahat, sa ibabaw ng puting kama, ay ang kanyang ama. Payapa. Ngunit wala ng buhay. Isang biglaang atake sa puso, sabi ng doktor. Hindi na kinaya. Hindi umiyak si Sinag. Hindi siya sumigaw. Tila nagyelo ang lahat sa kanyang katawan.
Ang sakit ng pag-iwan ni Kit ay biglang naging maliit at hindi mahalaga. Ito ay isang bagong uri ng sakit. Isang butas na hindi na kailanman mapupunan. Ang mga sumunod na araw ay parang isang panaginip. Isang masamang panaginip. Ang libing ng kanyang ama ay dinaluhan ng daan-daang tao, mga maimpluwensyang politiko, mga kilalang negosyante, mga empleyadong may utang na loob. Nakatayo si Sinag sa isang tabi, suot ang itim na suit na tila hiram. Pinagmamasdan ang mga taong hindi niya kilala na nagbibigay galang sa isang lalaking inakala niyang kilala niya ng lubos. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa sarili niyang pamilya. Lahat sila ay bumabati sa kanya, "Condolence, Sir Sinag." Ngunit sa mga mata nila, nakikita niya ang tanong, "Saan ka nanggaling sa mga nagdaang taon?" Naramdaman niya ang bigat ng kanilang mga tingin, ang bigat ng kanyang pagkukulang. Mas gugustuhin pa niyang maging si Sid na gwardiya na walang nakakakilala kaysa maging si Sinag Valderrama, ang nag-iisang tagapagmana, na sa sandaling iyon ay nag-iisa at walang karamay. Pagkatapos ng libing, umuwi siya sa mansyon ng mga Valderrama. Ang bahay na nilakhan niya, ngunit tinakasan. Ang bawat sulok ay may alaala ng kanyang ama. Ang amoy ng tabako sa library, ang koleksyon ng mga mamahaling plaka, ang malaking larawan nito sa pasilyo na tila nakatingin sa kanya ng may pangungulila. Kinabukasan, habang nakaupo siya sa malawak na sala, dumating ang matagal ng abogado ng pamilya, si Attorney Diaz. "Sinag," bati nito, may simpatiya sa kanyang boses. "Alam kong hindi pa ito ang tamang oras, pero may mga bagay na kailangan nating ayusin. Ang huling habilin ng iyong ama." Inilatag ni Attorney Diaz ang isang salansan ng mga dokumento sa ibabaw ng mamahaling mesang gawa sa mahogany. Ipinaliwanag nito ang lahat, ang Valderrama Group of Companies, ang mga ari-arian, ang mga investment, isang imperyong hindi kailanman lubos na naunawaan ni Sinag. Ayon sa testamento, ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng ito, sabi ng abogado. At bilang tagapagmana, sa iyo na rin mapupunta ang posisyon niya bilang chairman at CEO ng kumpanya. Parang isang dagok ng katotohanan ang mga salitang iyon. Ang responsibilidad na tinakbuhan niya ay heto na. Nakatambak sa kanyang harapan, mas malaki at mas mabigat kaysa sa kanyang inaakala. "Hindi ko kaya yan," halos pabulong na sabi ni Sinag. "Hindi ako handa. Alam ng ama mo na yan ang sasabihin mo," malumanay na sabi ni Attorney Diaz. Kaya nag-iwan siya nito. Inabot ng abogado ang isang puting sobre. Nakasulat dito ang kanyang pangalan sa pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama. Dahan-dahan niya itong binuksan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. "Anak kong Sinag, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako, ana. Huwag kang malulungkot. Alam kong darating din ang araw na ito. Ang gusto ko lang malaman mo ay kahit kailan, hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa iyong pag-alis. Naiintindihan ko. Hinahanap mo ang iyong sarili, ang iyong sariling kaligayahan, malayo sa anino ko. At nirerespeto ko iyon. Ngunit lagi mong tatandaan, anak, na ang tunay na kalayaan ay hindi pagtakas sa responsibilidad, kundi ang paggamit nito ng tama. Ang kapangyarihan at yaman na iiwan ko sa iyo ay hindi para ipagmayabang. Ito ay isang kasangkapan. Isang kasangkapan para gumawa ng mabuti
para protektahan ang tama, at para ipaglaban ang mga taong walang kakayahang ipaglaban ang kanilang sarili. Palagi akong naniniwala sa iyo, Sinag. Sa likod ng pagiging simple mo, nakikita ko ang isang pusong may integridad. Ano man ang maging desisyon mo, tatanggapin ko. Ngunit ang tanging hiling ko ay gamitin mo ang puso mong iyan sa lahat ng iyong gagawin. Mahal na mahal kita, anak. Nagmamahal. Papa, hindi na napigilan ni Sinag ang mga luhang kanina pa niya tinitiis. Bumuhos ang mga ito, dala ang lahat ng sakit, pangungulila, at pagsisisi. Niyakap niya ang sulat, dinadama ang huling piraso ng kanyang ama na naiwan sa mundo. May isa pa, sabi ni Attorney Diaz. Iniabot ang isang brown na folder. Ito ang huling transaksyong pinirmahan niya 1 linggo bago siya pumanaw. Pinunasan ni Sinag ang kanyang mga luha at binuksan ang folder. Ang mga mata niya ay nanlaki sa pagkabigla. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nababasa. Isang deed of sale. Isang dokumentong nagpapatunay na ang Valderrama Group ay ang bagong may-ari ng isang kumpanya. Luntian Pharmaceuticals. Ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Sid. Ang kumpanya kung saan niya nakilala at minahal si Marikit. Ang kumpanya kung saan siya hinamak at ipinagtabuyan. Ang kumpanya ng aroganteng si Dante Imperial. Sa isang iglap, nag-ugnay ang lahat. Ang sakit ng pagtataksil at ang sakit ng pagkawala ng ama ay nagsanib. At mula sa pagsasanib na iyon ay isinilang ang isang bagong damdamin, determinasyon. Tumayo si Sinag. Lumapit siya sa isang malaking salamin sa gilid ng silid. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Hindi na ang gusgusing si Sid na puno ng pangarap ang nakikita niya. Hindi na rin ang nagluluksang si Sinag na nawawalan ng pag-asa. Ang nakikita niya ay isang bagong tao, isang tagapagmanang may misyon. Nilingon niya ang abogado. Attorney, maaari bang ilihim muna natin ang pagbili sa luntian at ang pag-upo ko bilang CEO? Gusto kong ako mismo ang mag-anunsyo nito sa tamang panahon. Hinawakan niya ng mahigpit ang dokumento ng pagmamay-ari ng Luntian Pharmaceuticals. Ang mga luha sa kanyang mga mata ay natuyo na, napalitan ng isang malamig at matatag na kislap. Tumingin siyang muli sa salamin, sa kanyang sariling mga mata. Tsa, bulong niya sa hangin. Alam ko na po ang gagawin ko. Makalipas ang 1 linggo, muling isinuot ni Sinag ang asul na uniporme ng isang gwardiya. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang pakiramdam. Hindi na ito ang kasuotan ng pagtakas sa responsibilidad, kundi isang baluti, isang dispras. Ang bawat butones na kanyang isinara ay isang panata. Ang bawat pag-ayos sa kanyang kwelyo ay isang paghahanda para sa isang digmaang siya lang ang nakakaalam. Ang pagbabalik niya sa Luntian Pharmaceuticals ay sinalubong ng iba't ibang reaksyon. Ang kanyang mga kapwa-gwardiya ay tinapik siya sa balikat. Buti nakabalik ka na, Sid. Akala namin kung napano ka na. Ang mga ordinaryong empleyado ay binati siya ng mga tinging puno ng awa. Ang mga bulungan ay halos abot dinig. Kawawa naman si Kuya Guard, no? Binalikan pa yung trabahong tumatapos iwanan ng jowa. Narinig ko, engaged na raw si Ma'am Kit at Sir Dante. Grabe, hindi kumibo si Sinag. Tumatagos sa kanya ang bawat salita, ngunit hindi na ito nakakasugat. Ang sakit ay napalitan na ng isang malamig na determinasyon. Tumatanggap lang siya ng mga tingin at ngiti
na parang isang anino sa sulok, nagmamatyag, nakikinig, naghihintay. At pagkatapos, dumating sila. Si Marikit at Dante, magkahawak kamay na pumasok sa lobby. Ang kanilang mga tawa ay umaalingaw-ngaw. Isang tunog na minsan ay musika sa pandinig ni Sinag, ngunit ngayon ay parang isang insulto. Napako ang tingin ni Kit sa kanya. Isang iglap, nakita niya ang gulat sa mga mata nito na mabilis na napalitan ng inis at sa huli ng isang blangkong pagwawalang bahala. Nilagpasan lang siya na parang hindi sila magkakilala. Si Dante naman ay nagbigay sa kanya ng isang ngising mapang-asar bago sila tuluyang pumasok sa elevator. Ganoon pala ang pakiramdam. Ang maging hangin sa mata ng taong minsan ay naging buong mundo mo. Ngunit sa halip na masaktan, lalo lang tumibay ang kanyang loob. Sige lang, sabi niya sa kanyang sarili. Magsaya kayo dahil bawat tawa ninyo ay isang hakbang papalapit sa inyong pagbagsak. Ang kanyang unang hakbang ay isinagawa niya ng gabing iyon. Sa lahat ng gwardiya, si Sid ang pinakakilala sa pagiging maalam sa teknolohiya. Kaya't hindi na nagtaka ang kanyang kasamahan nang magpresenta siyang ayusin ang mabagal na computer sa kanilang munting istasyon. Ngunit habang nagkukunwaring nag-aayos, mayroon siyang ibang ginawa. Gamit ang isang maliit na USB. Maingat niyang inilipat ang isang program, isang keylogger at network tracker na siya mismo ang gumawa. Isang program na magbibigay sa kanya ng access sa lahat ng data na dumadaan sa network ng kumpanya na nakatago sa likod ng firewall ng security system. Ito ay isang malaking panganib, ngunit kailangan niyang gawin. Sa mga sumunod na araw, ang buhay ni Sinag ay naging isang palabas. Sa umaga, siya si Sid, ang abang gwardya na binabati ang lahat. Sa gabi, siya si Sinag, ang CEO na nagpupuyat sa pag-aaral ng mga datos, mga email, at mga financial reports sa kanyang laptop. Unti-unti, nabubuo ang isang larawan sa kanyang isipan. Isang larawan ng kasakiman at pandaraya. Isang hapon, habang siya ay nagroronda sa 14 na palapag, narinig niya ang isang galit na boses mula sa opisina ni Dante. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayusin mo yan? Wala ka bang utak? Sumilip si Sinag mula sa siwang ng pinto. Nakita niya si Mang Tonyo, isa sa mga pinakamatagal na accountant ng kumpanya, na nanginginig sa takot habang pinapagalitan ni Dante. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig. Pasensya na po, Sir Dante. Nagkamali lang po. Palagi ka na lang nagkakamali. Baka gusto mo nang mag-retire, sigaw ni Dante. Nang hindi na makasagot si Mang Tonyo, kinuha ni Dante ang isang folder at ibinato ito sa sahig. Pulutin mo yan at ulitin mo lahat. At ayaw kong makita ang pagmumukha mo hanggang hindi yan tapos. Nakaluhod na pinulot ni Mang Tonyo ang mga papel, ang mga kamay ay nanginginig. Lumabas si Dante sa opisina, padabog na isinara ang pinto, at hindi man lang napansin si Sinag na nakatayo sa di kalayuan. Nang makaalis si Dante, nakita ni Sinag ang isang babae na tahimik na lumapit kay Mang Tonyo. Mang Tonyo, okay lang po kayo? Malumanay na tanong ng babae. Tulungan ko na po kayo. Siya si Liwayway Asuncion, isa sa mga masisipag na staff sa accounting na madalas ding mabalewala. Tinulungan ni Liwayway si Mang Tonyo
napulutin ang mga papel, at sinamahan itong bumalik sa kanyang mesa. Binigyan pa ito ng isang basong tubig. Tahimik na pinanood ni Sinag ang eksena. Itinatak niya sa kanyang isipan ang pangalan, Liwayway. Sa mundong ito na puno ng mga Dante at marikit, mayroon pa palang mga taong tulad niya. Kinagabihan, habang papalabas na ng gusali, dumaan sa harap niya si Kit at Dante. Tila sinasadya, ipinarinig nila ang kanilang pag-uusap. Excited na ako sa European trip natin, Hon. Sabi ni Kit, ang boses ay malambing. Paris, Rome, tapos Switzerland. It's going to be perfect. Anything for you, Hon. After this big project, we deserve it. We'll show them all how to live the good life. Sagot ni Dante, sabay halik sa pisngi ni Kit. Dumaan sila sa harap ni Sid na parang isa lamang itong poste. Iniwan ang mga salitang nakalutang sa hangin, isang direktang sampal sa kanyang pagkatao. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Sinag. Pinanood niya lang silang sumakay sa mamahaling kotse ni Dante at humarurot palayo. Bumalik siya sa kanyang guardhouse, umupo, at huminga ng malalim. Pagtitiis, bulong niya. Kaunting tiis pa. Nang gabing iyon, habang sinusuri niya ang mga datos na nakukuha ng kanyang program, isang biglaang alerto ang lumitaw sa screen ng kanyang laptop. Isang pulang bandila. Isang money transfer. Isang malaking halaga, eksaktong 10 milyong piso, ang inilipat mula sa isa sa mga account ng proyekto ng luntian patungo sa isang offshore account ng isang kumpanyang hindi pamilyar, Imperial Holdings. Tinitigan ni Sinag ang screen. Ang mga numero at pangalan ay tila lumiliwanag sa dilim. Ito na. Ang unang matibay na ebidensya. Hindi na ito simpleng hinala. Ito ay isang krimen. At sa ilalim ng pangalang Imperial Holdings, alam na niya kung sino ang aninong nasa likod ng lahat ng ito. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang laro ay nagsimula na. Sa bawat datos na kanyang nakakalap, lalong lumilinaw kay Sinag ang isang mapait na katotohanan. Hindi niya ito kayang gawin ng mag-isa. Ang network ng pandaraya ni Dante ay mas malawak kaysa sa kanyang inaakala at may mga dokumentong pisikal na kailangan niyang makita. Mga dokumentong hindi niya maaabot mula sa kanyang guardhouse. Kailangan niya ng isang tao sa loob. Isang taong mapagkakatiwalaan. Isang taong may parehong galit sa sistema na kanyang nararamdaman. At isang pangalan lang ang paulit-ulit na pumapasok sa kanyang isipan. Liwayway Asuncion. Mula sa kanyang pagmamasid, nakita niya ang dedikasyon nito sa trabaho at ang tahimik nitong pakikipagkapwa-tao. Nakita niya kung paano ito manatiling tapat sa kabila ng panggigipit ni Dante. Kailangan niyang subukan, ngunit kailangan niyang maging maingat. Isang maling galaw lang at ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay guguho. Sinimulan niya sa mga maliliit na bagay. Isang umaga, nakita niyang nagmamadaling pumasok si Liwayway. Bitbit ang isang salansan ng mga folder na halos matabunan na ang kanyang mukha. Mula sa malayo, natanaw ni Sinag si Dante na papalabas ng elevator. Mukhang mainit ang ulo. Naglakad si Sinag na parang nagroronda. At sa tamang-tamang tiempo, bahagya siyang nadulas sa tapat ni Liwayway, sapat lang para mabangga ito ng bahagya. Nako! Nagkalat ang mga folder at papel sa sahig. Ay, miss, pasensya na po. Hindi ko sinasadya. Paumanhin ni Sinag. Agad na umupo para tulungan si Liwayway na damputin ang mga papeles. Nako,
Okay lang, Kuya Sid. Kasalanan ko rin. Ang dami ko kasing dala, sabi ni Liwayway. Halatang nagpapanik dahil sa takot na mapagalitan. Hayaan niyo na pong tulungan ko kayo, sabi ni Sinag. Mabilis niyang inayos ang mga papel, isinalansan sa folder, at iniabot ito kay Liwayway. Para po kay Sir Dante to, no? No? Mukhang importante. Oo, urgent daw eh, sagot ni Liwayway. Humihinga ng malalim. Salamat talaga, Kuya Sid. Malaking tulong to. Walang anuman po. Ingat po kayo, sabi ni Sinag na may maliit na ngiti. Isang simpleng eksena, ngunit para kay Sinag, isa itong matagumpay na unang hakbang. Ngayon, hindi na lamang siya isang gwardiya sa paningin ni Liwayway. Isa na siyang gwardyang matulungin. Ang pangalawang pagkakataon ay dumating makalipas ang ilang araw. Isang malaking pagkakamali sa financial report ang natuklasan. At sa isang pulong, mabilis na ibinunton ni Kit ang sisi kay Liwayway na siyang nag-encode ng raw data. Sinabi ko na sa iyo, Liwayway, na i-double check mo lahat. Dahil sa iyo, mukha tayong lahat tanga. Galit na sabi ni Kit sa harap ng buong team. Hindi kumibo si Liwayway. Tinanggap niya ang sisi, kahit alam niyang tama ang kanyang ginawa. Sa kabilang banda, para kay Liwayway, ang mga araw sa luntian ay parang paglalakad sa isang minahan. Bawat hakbang ay may panganib. Ang paninisi sa kanya ni Kit ay isa lamang sa marami. Pagkatapos ng pulong, bumalik siya sa kanyang mesa. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Paano nangyari yon? Sigurado siyang tama ang kanyang mga numero. Kinabukasan, pagbukas niya ng kanyang computer, may isang email mula sa isang hindi kilalang sender. Ang subject, para sa report. Nag-aalangan man ay binuksan niya ito. Naglalaman ito ng isang screenshot ng system log. Malinaw na nakasaad doon na ang data na in-encode niya ay tama, ngunit may isang user, si M. Galang, na pumasok sa file makalipas ang isang oras at binago ang isang crucial na formula na siyang naging sanhi ng pagkakamali. Natigilan si Liwayway. May nagpapadala sa kanya ng ebidensya. May isang taong nakakaalam ng katotohanan. Mabilis niyang i-print ang ebidensya at dinala ito sa kanilang department head. Nang hapong iyon, isang memo ang ipinadala. Humihingi ng paumanhin sa system error at nililinis ang kanyang pangalan. Habang nagkakape sa pantry, nag-iisip kung sino ang misteryosong tumulong sa kanya. Pumasok si Sid. Miss Liwayway, kamusta po? Bati nito. Okay lang, Kuya Sid. Ikaw? Okay lang din po. Napansin ko lang po, parang ang bigat ng dinadala niyo kahapon. Sana po okay na ang lahat, sabi ni Sid. Ang boses ay puno ng simpleng pag-aalala. Tinitigan ni Liwayway si Sid. Isang ordinaryong gwardiya. Ngunit sa mga mata nito, may nakita siyang kakaiba. Isang talino at lalim na hindi mo aakalain. Posible kaya? Imposible. Nagpasya si Sinag na oras na para sa kanyang huling hakbang. Kinabukasan, sinadya niyang magkasabay sila ni Liwayway sa pag-uwi. Miss Liwayway, sabay na po tayo sa baba, alok niya. Habang nasa loob sila ng elevator, sinimulan ni Sinag ang usapan. Nakakalungkot po yung nangyari kay Mang Tonyo, no? Natigilan si Liwayway. Oo nga eh. Kawawa naman si Mang Tonyo. Ganun po yata talaga dito. Kapag nasa taas ka, pwede mong tapakan ang mga nasa ibaba. Patuloy ni Sinag.
Maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Minsan gusto mong magsalita, pero natatakot ka. Tumingin ng diretso si Liwayway sa kanya. Bakit mo sinasabi ang mga yan, Kuya Sid? Bumukas ang pinto ng elevator sa lobby. Walang ibang tao. Humarap si Sinag sa kanya. Ang anyo niya ay anyo pa rin ni Sid. Ngunit ang kanyang mga mata ay mga mata na ni Sinag Valderrama. Dahil naniniwala akong pareho tayo, Miss Liwayway, seryoso niyang sabi. Pareho nating nakikita ang mga mali dito. May ginagawa akong investigasyon tungkol sa ilang anomalya sa kumpanyang ito. At kailangan ko ng tulong mo. Bumilis ang tibok ng puso ni Liwayway. Ang taong kaharap niya ay hindi lang basta gwardiya. Sino siya? Mapagkakatiwalaan ba siya? Ngunit ang alaala ni Mang Tonyo, ang paninisi sa kanya ni Kit, ang misteryosong email, lahat ay nagsasabing may kailangan siyang gawin. Huminga siya ng malalim, tila nag-iipon ng lakas ng loob. Kinuha niya ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bag at mabilis na iniabot ito kay Sid. Isang itim na USB. Hindi ko alam kung ano to. Nanginginig niyang bulong. Mabilis na tumingin sa paligid. Kinopya ko lang yan mula sa computer ni Sir Dante noong minsan siyang umalis na hindi nakalock. Kakaiba ang mga files, mga invoice, mga kontrata. Parang may mali. Kinuha ni Sinag ang USB. Ang kanyang puso ay kumakabog sa tagumpay. Tumingin si Liwayway sa kanyang mga mata. Ang mga mata nito ay puno ng takot ngunit may determinasyon. Hindi ko alam kung sino ka talaga, Kuya Sid. Pero mag-ingat ka. Tumango si Sinag. Isang bagong uri ng respeto ang nabuo sa kanyang puso para sa babaeng kaharap niya. Salamat, Liwayway. Pangako, hindi masasayang ang tiwala mo. Pagka-uwi sa kanyang maliit na inuupahang apartment, ang tanging ilaw na nagbibigay liwanag sa dilim ay ang malamig na glow mula sa screen ng kanyang laptop. Isinara ni Sinag ang pinto. Nilak ito ng 2 beses at umupo sa harap ng kanyang mesa. Ang itim na USB na bigay ni Liwayway ay nasa kanyang kamay, malamig at mabigat, parang isang susi sa isang pinto na hindi na niya maaaring isara kapag nabuksan. Huminga siya ng malalim bago ito isinaksak sa USB port. Sa isang iglap, bumukas ang isang folder na puno ng mga file. Ang mga pangalan ay tila ordinaryo: Supplier Invoices Q3, Project Helios Budget Proposal, Client Acquisition Records. Pero alam ni Sinag na sa likod ng mga pangkaraniwang pangalang ito, nagtatago ang mga kasinungalingan. Sinimulan niya sa sa supplier invoices. Isang spreadsheet ang bumukas. Sa unang tingin, mukha itong lehitimo. Ngunit nang i-cross-reference niya ang mga pangalan ng supplier sa opisyal na listahan ng luntian na nakuha niya mula sa system, kalahati sa mga ito ay wala roon. Mga multo. Mga kumpanyang gawa-gawa lamang. At ang mga halagang nakasulat ay astronomical. Dito napupunta ang milyon-milyong pisong nawawala sa kumpanya. Habang palalim ng palalim ang kanyang paghuhukay, ang simpleng pagdududa ay naging isang nag-aapoy na galit. Ang pandaraya ay mas malala kaysa sa kanyang inaakala. Hindi lang ito pagnanakaw. Ito ay pagsira sa pundasyon ng kumpanyang pinaghirapan ng kanyang ama. Bawat pekeng resibo, bawat pinirmahang kontrata sa isang kumpanyang hindi umiiral ay isang sampal sa alaala nito. Pagkatapos, nakita niya ang isang folder na may kakaibang pangalan para sa kinabukasan.
password protected. Sinubukan niya ang iba't ibang kombinasyon. Dante Imperial, Luntian King, walang gumana. Napahinto siya at nag-isip. Ano ang pinakamahalaga para kay Dante ngayon? Ngumisi siya ng mapait. Sinubukan niya ang isang huling password. Marikit. Bumukas ang folder. Ang laman nito ay hindi mga spreadsheet o mga invoice. Ito ay isang serye ng mga email. Mga email sa pagitan ni Dante at ni Kit. Binuksan niya ang pinakauna. From Dante Imperial to Marikit Galang. Subject, our future Kit. I know you're having second thoughts. Huwag kang mag-alala. Everything is under control. This project is just the beginning. Once we secure the funds, I'll create a new regional director position. At ikaw ang ilalagay ko roon. Just stick to the plan. Make sure all financial reports from your end cover our tracks. Ikaw na ang bahala sa mga numero. Ako na ang bahala sa lahat. Tayo ang maghahari dito. Dante nanlamig ang buong katawan ni Sinag. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Nag-scroll siya pababa. Hinahanap ang sagot ni Kit. Umaasa. Nagmamakaawa sa kawalan. Na sana ay tinanggihan niya. Na sana ay nagpakita siya ng kahit katiting na integridad. Ngunit ang nakita niya ay lalong dumurog sa kung ano pa ang natitira sa kanyang puso. From Marikit Galang to Dante Imperial. Subject, our future D. I understand. I'm all in. Just promise me you won't let me down. Gagawin ko ang lahat ng kailangan. Kit. Sa isang iglap, lahat ng alaala ay bumalik na parang isang bagyo. Ang mga gabi kung kailan sinasabi ni Kit na pagod siya sa trabaho, iyon pala ay pagtatakip sa mga pandaraya. Ang mga mamahaling regalo, hindi pala iyon mula sa bonus, kundi mula sa perang ninakaw. Ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga sana, lahat ay nakatungtong sa isang planong sisira sa kumpanya at sa kanya. Hindi na lang siya isang hadlang na nakakahiya. Isa pala siyang saksi na kailangang alisin sa eksena. Ang galit ni Sinag ay biglang napalitan ng isang matinding kirot. Isang kirot na mas masahol pa sa unang beses na nalaman niya ang kanilang relasyon. Ito ay ang katotohanan na hindi lang siya ipinagpalit. Ginamit siya, nilinlang, at tinapakan ng walang anumang pagsisisi. Ang babaeng minahal niya, sinuportahan, at pinangarap na makasama ay hindi lang biktima ng ambisyon. Isa itong aktibong kasabwat sa isang krimen. Pinikit niya ang kanyang mga mata at ang huling piraso ng pagmamahal na natitira para kay Kit ay tuluyan ng naging abo. Kinabukasan, maaga siyang pumasok. Kailangan niyang makausap si Liwayway. Nagkita sila sa isang tahimik na hagdanan sa likod ng gusali, isang lugar na bihirang daanan ng tao. Nakuha ko na, sabi ni Sinag. Ang boses ay walang emosyon. Lahat. Mas malala pa sa inaakala natin. Nakita ni Liwayway ang pagbabago sa mga mata ni Sid. Ang dating lungkot ay napalitan ng isang mapanganib na kapayapaan. Anong plano mo? Tanong ni Liwayway. Kailangan ko ng perpektong entablado. Isang lugar kung saan naroon ang lahat. Isang pagkakataon kung saan hindi sila makakatakas, sagot ni Sinag. Biglang nanlaki ang mga mata ni Liwayway. Tila may naalala. Sid, ang Annual Achievement Awards ng Luntian.
Sa susunod na linggo na, doon pararangalan ang mga natatanging empleyado. At ang pangunahing parangal, ang Project of the Year, ay nakatakdang ibigay sa proyekto ni Sir Dante. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Sinag. Ang gabi ng kanilang pinakamalaking tagumpay. Ang gabi kung saan ipagmamalaki nila sa buong mundo ang bunga ng kanilang kasakiman. Perpekto. Habang pabalik sila sa kanilang mga pwesto, isang email notification ang lumabas sa lahat ng computer sa Luntian Pharmaceuticals. Isang anunsyo. To all Luntian employees. From Human Resources Department. Subject. Invitation. Luntian. Pharmaceuticals Annual Achievement Awards Night. You are cordially invited to a night of celebration and recognition. Nakatayo si Sinag sa kanyang pwesto sa lobby. Mula sa malayo, natanaw niya ang malaking monitor na nagpapakita ng imbitasyon. Nakita niya ang pangalan ni Dante, ang pangalan ng proyekto nito. Nakita niya si Kit at Dante na nag-appear sa di kalayuan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkasabik. Tinitigan niya ang imbitasyon, ang formal na mga salita, ang mga pangako ng isang gabing maningning. Handa na ang entablado, bulong niya sa sarili. Ang boses ay halos hindi marinig. Ngunit ang determinasyon sa likod nito ay sapat na para yumanig sa buong gusali. Ang Grand Ballroom ng Manila Peninsula Hotel ay naliligo sa ginintuang liwanag. Ang mga kumikinang na chandelier ay parang mga bituing nagbabantay mula sa itaas. Ang tunog ng mga nag-uumpugang baso ng champagne, ang mahihinang tawanan, at ang saliw ng isang string quartet ay lumilikha ng isang perpektong larawan ng tagumpay at karangyaan. Ito ang gabi ng paghuhukom. Ang gabi kung saan kinikilala ang husay at galing. Ang gabi kung saan ang lahat ay nagpapanggap na masaya para sa isa't isa. Nakatayo si Marikit sa gitna ng lahat. Suot ang isang mamahaling evening gown na bumabagay sa kanyang perpektong ayos. Bawat ngiti na ibinibigay niya sa mga bumabate ay pinraktisado. Bawat pakikipagkamay ay may tamang diin. Sa panlabas, siya ang larawan ng isang babaeng nasa tuktok ng kanyang mundo. Ang braso ni Dante ay nakapulupot sa kanyang baywang, isang matibay na paalala ng kanilang power couple status. Ito na ang pangarap niya. Lahat ng ito. Ngunit sa likod ng mga ngiti, sa ilalim ng mamahaling tela, ang kanyang puso ay walang tigil sa pagkabog. Hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa isang hindi maipaliwanag na kaba. May mali. Pakiramdam niya ay isa siyang impostor sa sarili niyang tagumpay. Sinuyod niya ng tingin ang buong ballroom at doon, sa isang madilim na sulok malapit sa service exit, natanaw niya siya. Si Sid. Nakatayo lang ito roon, suot ang kanyang plansadong uniforme ng gwardiya. Hindi nababagay sa karangyaan ng paligid. Hindi ito nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay kalmadong nagmamasid sa lahat. Tila isang agilang naghihintay ng tamang oras para dumagit. Walang bakas ng sakit o galit sa mukha nito. Ang naroon lang ay isang nakakakilabot na kapayapaan. Isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likuran. Bakit siya narito? Hindi ba dapat ay nasa labas lang siya? Hon, are you okay? Bulong ni Dante. Hinigpitan ng hawak sa kanya. You look pale. Oo naman. Medyo na-overwhelm lang siguro. Mabilis niyang sagot. Pilit na ngumiti.
Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa anino sa sulok. Para kay Dante Imperial, ang gabing ito ay ang kanyang koronasyon. Bawat bati, bawat papuri, ay musika sa kanyang pandinig. Siya ang hari at ito ang kanyang kaharian. Ang Luntian Pharmaceuticals ay ang kanyang laruan. At ang mga taong ito, kasama na si Marikit, ay ang kanyang mga tau-tauhan. Congratulations, Dante! Ang galing ng proyekto ninyo, sabi ng isang board member. Salamat po. This is just the beginning. Mayabang niyang sagot. Marami pa tayong plano para sa luntian. Marami pa akong plano para sa sarili ko, sabi niya sa isip. Ang 10 milyon na una niyang nakuha ay patikim pa lang. Kapag nakuha na niya ang tiwala ng buong board ngayong gabi, mas malalaking pinto ang magbubukas. Ang European trip nila ni Kit ay hindi lang bakasyon. Iyon ay para buksan ang mga offshore accounts na paglalagyan niya ng kanyang imperyo. Napansin niya ang pag-aalala sa mukha ni Kit. Babae nga naman, naisip niya. Masyadong emosyonal, ngunit kailangan niya ito. Maganda, matalino, at higit sa lahat, madaling kontrolin. Siya ang perpektong tropeo at kasabwat. Pagkatapos ng gabing ito, kapag sigurado na ang posisyon niya, lahat ng maliit na problema ay mawawala. Nakatayo sa kanyang pwesto, si Sinag ay parang isang manlalaro ng chess na pinapanood ang huling galaw ng kanyang kalaban. Bawat detalye ng gabi ay nakaplano na. Ang kanyang mga kapwa-gwardiya ay nakaposisyon na sa lahat ng exit. Sa control room sa itaas, naghihintay si Liwayway. Ang kanyang mga daliri ay nakahanda na sa keyboard. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Kit nang magtama ang kanilang paningin. Gusto niyang makaramdam ng awa, ngunit wala na. Ang awa ay para sa mga biktimang walang kasalanan. Si Kit ay gumawa ng kanyang pagpili. Habang papalapit ang oras ng main event, dumaan si Kit sa kanyang harapan, papunta sa restroom. Tila sinadya nitong mapalapit sa kanya. Anong ginagawa mo rito sa loob, Sid? Pabulong nitong tanong. Hindi makatingin ng diretso, tinitigan siya ni Sinag. Ang dating pagmamahal ay napalitan ng isang malamig na pagtatasa. Trabaho ko to, Ma'am Kit, sagot niya. Idiniin ang salitang, Ma'am. Umalis ka na lang dito, pakiusap. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Sinag. Humakbang siya nang bahagya papalapit, sapat lang para sila lang ang makarinig. Bakit? Natatakot ka ba na baka masira ko ang perpektong gabi mo? Tumingin siya sa mga mata nito. O huwag kang mag-alala. Itinuwid niya ang kanyang tayo at sinabi ang mga salitang matagal na niyang inihanda. Mag-enjoy ka ngayong gabi. Deserve mo to. Tumalikod si Sinag at iniwan si Kit na natigilan ang kahulugan ng kanyang mga salita ay unti-unting tumatagos sa isipan nito na parang lason. Maya-maya, nagsimula na ang programa. Tinawag na ang mga pangalan, nagbigay ng mga pleke, nagpalakpakan ang mga tao, hanggang sa dumating na ang pinakahihintay ng lahat. And now, for our highest award! Masiglang anunsyo ng MSA. The Project of the Year Award goes to the Helios Initiative, headed by none other than our brilliant marketing director, Mr. Dante Imperial, and his amazing team lead, Miss Marikit Galang. Naghiyawan ang mga tao. Tumayo sina Dante at Kit. Ang mga ngiti ay abot tenga. Magkahawak kamay silang umakyat sa entablado, nilulunod ng mga palakpak at kumikinang na ilaw.
Tinanggap nila ang isang malaking tropeo, ang kanilang sandali ng kadakilaan. Inabot ng MC ang mikropono kay Dante para sa kanyang acceptance speech. Hinawakan ito ni Dante na parang isang setro. Tumingin siya sa mga tao, sa mga miyembro ng board, sa kanyang mga nasasakupan, nang may di mapantayang pagmamayabang. Maraming salamat. Panimula niya, ang boses ay buo at malakas. Gusto kong pasalamatan ang lahat ng naniwala sa akin, sa aming team. Sa sulok, itinaas ni Sinag ang kanyang kamay at nagbigay ng isang simpleng senyas. At gusto kong ialay ang tagumpay na ito sa kinabukasan ng Luntian Pharmaceuticals, pagtatapos ni Dante. At sa mismong sandaling iyon, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa entablado. Ang malaking LED screen sa likuran ni Dante, na kanina lang ay nagpapakita ng logo ng kumpanya, ay biglang naging itim. Ang mikropono ay biglang nawalan ng tunog. Ang buong ballroom ay nabalot sa isang biglaan at nakakabinging katahimikan. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay mas nakakakilabot kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Ilang segundo lang itong tumagal, ngunit para sa lahat, para lalo na kina Dante at Kit na nasa entablado, iyon ay isang walang hanggan. Nagsimula na ang bulungan. Anong nangyari? Brownout ba? Technical difficulties lang siguro. Subalit hindi. Dahil ang mga ilaw sa ballroom ay nanatiling bukas. Tanging ang entablado lang ang binalot sa dilim. At pagkatapos, sa gitna ng pagkalito, isang sinag ng liwanag ang muling sumindi. Hindi ang mainit na liwanag ng spotlight, kundi ang malamig at puting liwanag mula sa LED screen sa likuran nila. At ang lumitaw dito ay hindi na ang logo ng Luntian. Mula sa kanyang kinatatayuan, perpekto ang tanawin ni Sinag. Nakikita niya ang bawat anino, bawat ekspresyon. Ang unang lumabas sa screen ay isang kopya ng isang bank statement. Malinaw na nakasaad ang paglipat ng 10 milyong piso mula sa Luntian, Project Helios, patungo sa isang account na may pangalang Imperial Holdings. Isang malakas na hininga ng pagkabigla ang maririnig mula sa mga manonood. Nagsimulang mag-iba ang mga bulungan. Hindi na ito pagtataka, kundi pagdududa. Nakita ni Sinag ang pagkataranta sa mukha ni Dante. Sinubukan nitong magsalita, ngunit ang mikropono ay nanatiling patay. Tumingin ito sa mga staff sa likod ng entablado, nagagalit, ngunit walang sumasagot sa kanya. Pagkatapos, sunod-sunod nang lumabas ang mga ebidensya na parang isang bangungot na ipinapalabas sa pinakamalaking screen. Ang mga pekeng invoice na may mga pangalan ng supplier na hindi umiiral. Ang mga email, ang email ni Dante kay Kit. Tayo ang maghahari dito, ang sagot ni Kit. Gagawin ko ang lahat ng kailangan. Bawat slide ay isang pako sa kanilang kabaong. Ang hiyawan kanina ay napalitan ng mga nanlalaking mata at mga nakangangang bibig. Ang mga miyembro ng board sa unahan ay nagsimulang magtinginan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at hindi paniniwala. Nakita ni Sinag si Kit. Nakatayo itong parang isang estatwang gawa sa yelo. Ang kulay ay nawala na sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa screen, sa sarili niyang mga salita na ngayon ay isinisiwalat sa buong mundo bilang katibayan ng kanyang pagkakasala. Nang mailabas na ang huling piraso ng ebidensya, namatay muli ang screen. Ang ilaw ng spotlight ay muling bumukas, ngunit hindi na ito nakatutok kay Dante.
Nakatutok ito sa isang taong dahan-dahang umaakyat sa entablado mula sa gilid. Isang lalaking nakasuot ng simpleng uniforme ng gwardiya. Si Sid. Ang pagkalito ng mga tao ay mas lalo pang lumala. Anong ginagawa ng isang gwardiya sa entablado? Ngunit walang pumigil sa kanya. Ang mga gwardiyang nakaposisyon sa gilid ng entablado ay nanatiling nakatayo. Tila mga bantay niya. Kinuha ni Sinag ang isa pang mikropono mula sa stand. Gumagana ito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit malakas. Umaaling-aungaw sa bawat sulok ng ballroom. Lahat ng mata ay nasa kanya. Tumingin siya kay Dante, na ngayon ay namumutla at nanginginig sa galit. Sir Dante, mukhang may problema po yata sa presentasyon ninyo. Hayaan ninyo po akong tumulong. Naglakad siya papunta sa gitna ng entablado. Marahil po ay nagtataka kayo kung sino ako at kung bakit ako naririto. Ako po si Sid, isang hamak na gwardiya dito sa luntian. May ilang mahinang tawanan mula sa mga manonood. Sa araw-araw na pagbabantay ko sa pinto ng luntian, marami akong nakikita, patuloy niya. Nakikita ko ang mga empleyadong pumapasok ng maaga at umuuwi ng gabi na para lang kumita ng marangal. At nakikita ko rin ang mga taong ginagamit ang kanilang posisyon para magnakaw, manloko at yurakan ang dignidad ng iba. Tumingin siya ng diretso sa mga miyembro ng board. Ang nakita ninyo sa screen kanina ay hindi isang pagkakamali. Iyan po ang katotohanan. Sino ka para magsalita ng ganyan? Gwardiya ka lang. Sa wakas ay nakasigaw si Dante. Sinusubukang agawin ang mikropono. Ngunit pinigilan siya ng dalawang gwardiya na mabilis na umakyat sa entablado. Hindi pinansin ni Sinag ang pagwawala ni Dante. Muli siyang nagsalita sa mikropono. Tama po kayo, Sir Dante. Isa lang akong gwardiya. Ngunit ang pangalan ko ay hindi Sid. Huminga siya ng malalim. Ang sandali ng katotohanan. Ang pangalan ko po ay Sinag Valderrama. Isang nakakabinging katahimikan. Ang pangalang Valderrama ay kilala ng lahat. Ang pangalan ng yumaong tagapagtatag. Ang pangalan ng may-ari. Ako po ang anak ni Alberto Valderrama. Patuloy niya, ang kanyang boses ay nagkaroon ng bigat ng awtoridad. At bilang kanyang nag-iisang tagapagmana, ako po ang bagong may-ari at CEO ng Luntian Pharmaceuticals. Kung ang mga naunang revelasyon ay pambobomba, ito ay isang lindol. Ang lahat ay natigilan. Sikit na kanina pa hindi gumagalaw ay napaluhod na lang sa sahig. Ang kanyang mga mata ay puno ng di masukat na pagsisisi at takot habang nakatingin kay Sinag, hindi na kay Sid, kundi sa lalaking buong-buo niyang sinira at ngayon ay may hawak ng kanyang kapalaran. Ang kumpanyang ito ay itinayo sa dugo't pawis at integridad ng aking ama, deklara ni Sinag. Ang kanyang boses ay nag-aalab sa damdamin. At hindi ko hahayaan na ang kanyang legasya ay sirain ng mga taong sakim at walang puso. Ang lahat ng ebidensya ay naisumite na sa mga awtoridad. Patuloy niya, ang kanyang tingin ay bumalik kina Dante at Kit. Ang gabing ito ay hindi gabi ng parangal. Ito ang gabi ng pananagutan. Sa senyas ni Sinag, ang mga pinto sa likod ng ballroom ay bumukas. Pumasok ang isang grupo ng mga pulis. Ang kanilang mga uniforme ay isang malinaw na hudyat na tapos na ang lahat. Itinuro ni Sinag ang dalawang taong nasa entablado, na ngayon ay nasa sahig, talunan, at walang kalaban-laban. Hulihin sila. Ang mga araw na sumunod sa gabi ng paghuhukom
ay puno ng kaguluhan at pagbabago sa Lunsyan Pharmaceuticals. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa mga pahayagan, sa social media, at higit sa lahat, sa mga pasilyo ng kumpanya. Si Sid, ang mabait na gwardiya, ay si Sinag Valderrama pala. Ang kinikilalang power couple na sina Dante at Kit ay mga kriminal pala. Ang buong kumpanya ay nasa estado ng pagkabigla, ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang bagong uri ng kaayusan ang dahan-dahang nabubuo sa pangunguna ng kanilang bagong CEO sa kanyang unang araw sa opisina ng chairman. Ang mismong opisina ng kanyang ama. Sandaling napahinto si Sinag sa harap ng pinto. Ang pangalang nakaukit sa gintong plaka ay pangalan pa rin ng kanyang ama, Alberto Valderrama. Hindi niya ito ipinabago. Para sa kanya, isa itong paalala. Isang paalala sa legasiyang kailangan niyang protektahan at ipagpatuloy. Pagpasok niya, ang amoy ng lumang libro at tabako ay sumalubong sa kanya. Umupo siya sa malaking silyang leather sa likod ng dambuhalang mesa. Sa isang iglap, naramdaman niya ang bigat. Ang bigat ng responsibilidad. Ang bigat ng pangalan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya ito tinakbuhan. Niyakap niya ito. Ang kanyang unang opisyal na gawain ay isang pangkalahatang pagpupulong. Lahat ng empleyado, mula sa mga janitor hanggang sa mga executive, ay nagtipon sa lobby. Walang marangyang entablado, walang magarbong presentasyon. Sisinag lang. Nakatayo sa kanilang harapan. Suot ang isang simpleng barong. Hindi na ang uniforme ng gwardiya. Ngunit hindi rin ang aroganteng suit ng isang corporate king. Magandang umaga sa inyong lahat. Panimula niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may awtoridad. Marami sa inyo ang kilala ako bilang si Sid. At iyon pa rin ako. Ang nagbago lang ay ang aking posisyon, ngunit hindi ang aking paniniwala. Ipinaliwanag niya ang lahat. Ang kanyang desisyon na magtrabaho bilang gwardiya, ang mga natuklasan niya, at ang kanyang pangako para sa isang bagong luntian. Tapos na ang panahon ng takot at paninikil, deklara niya. Simula ngayon, ang Lunsyan Pharmaceuticals ay magiging isang lugar kung saan ang kasipagan ay kinikilala, ang katapatan ay pinapahalagahan, at ang dignidad ng bawat isa, maging sino ka man, anuman ang iyong posisyon, ay iginagalang. Walang maiiwan, walang tatapakan. At tinupad niya ang kanyang mga salita. Ang kanyang unang memo ay ang pag-promote kay Liwayway Asuncion bilang bagong pinuno ng Internal Audit Department. Isang posisyong magsisiguro na walang katiwaliang mangyayari pang muli. Ang mga empleyadong matagal nang inaapi, tulad ni Mang Tonyo, ay binigyan ng pagkilala at nararapat na benepisyo. Nagpatupad siya ng mga bagong pulisya na nagpoprotekta sa kapakanan ng mga ordinaryong manggagawa. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aaral ng mga dokumento, pumasok ang kanyang sekretarya. Sir Sinag, may bisita po kayo. Nasa presinto po siya, humihiling na makausap kayo. Alam na niya kung sino iyon. Ang silid bisita sa presinto ay malamig at walang buhay. Isang malaking kaibahan sa marangyang ballroom kung saan sila huling nagkita. Pumasok si Kit. Suot ang kulay kahel na uniforme ng isang bilanggo. Wala na ang mamahaling ayos, ang aroganteng tindig. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay payat, maputla, at basag.
Sinag, sabi nito. Ang boses ay paos. Hindi siya sumagot. Naghintay lang siya. Patawarin mo ako, sabi ni Kit. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Nabulag ako, Sinag. Nabulag ako sa mga pangarap ko, sa pera, sa posisyon. Hindi ko nakita na nasa akin na pala ang pinakamahalagang yaman sa lahat. Tumingin si Kit sa kanyang mga mata. Isang tinging puno ng pagsusumamo. Patawarin mo ako. Mahal pa rin kita. Tinitigan siya ni Sinag, ang babaeng minsan niyang minahal ng buong buo. Sa isang saglit, naramdaman niya ang isang kurot ng awa. Ngunit ang pagmamahal, wala na. Natuyo na. Naging abo na. Ang kapatawaran, Kit, ay isang bagay na kailangan mong ibigay sa sarili mo. Mahinahon niyang sabi. At ang pagmamahal? Ang pagmamahal na sinasabi mo, matagal mo nang sinunog. Kailangan mong harapin ang mga bunga ng iyong mga desisyon. Iyon lang ang paraan para tunay kang makalaya. Tumayo na siya. Sana, sa paglipas ng panahon, mahanap mo ang tunay na halaga mo. Isang halagang hindi nasusukat ng pera o posisyon. Tumalikod siya at naglakad palayo. Hindi na lumingon pa. Sa kanyang paglabas sa presinto, ang sikat ng araw ay sumalubong sa kanya. Tila isang simbolo ng isang kabanatang tuluyan nang nagsara. Pagbalik niya sa opisina, naabutan niya si Liwayway na nag-aayos ng mga dokumento. Kamusta? Tanong ni Liwayway. Ang mga mata ay puno ng pag-unawa. Tila alam kung saan siya nanggaling. Okay lang. Tinapos ko lang ang dapat tapusin, sagot niya. Ngumiti si Liwayway. Isang ngiting simple, ngunit totoo. Alam mo, ang bigat pa rin ng tawag sa'yo, Sir Sinag, CEO. Parang ang layo mo na. Ngumiti rin si Sinag. Isang ngiting matagal nang hindi niya naibibigay. Bakit? Ano bang gusto mong itawag sa akin? Ewan, siguro yung pangalan mo lang, sabi ni Liwayway, bahagyang namula. Lumapit si Sinag sa bintana, tinanaw ang abalang syudad sa ibaba. Ang lungsod ng pag-asa. Okay, sabi niya. Sinag, tawagin mo akong Sinag. Tumabi si Liwayway sa kanya, sabay nilang pinanood ang paglubog ng araw. Walang mahahabang salita, walang mga pangakong enggrande. Isang tahimik na pagsasamahan lamang. Isang pag-unawa na ang asang maminatangkum ng mga pinakamahalagang bagay sa buhay ay hindi nakikita sa taas ng posisyon, kundi sa lalim ng koneksyon sa isa't isa. Ang bagong Liwayway, ang bagong umaga, ay nagsisimula na. Lumipas ang 6 na buwan. Ang Luntian Pharmaceuticals ay hindi na lamang isang gusali na puno ng mga empleyado. Ito ay naging isang komunidad. Ang dating malamig at kompetitibong paligid ay napalitan ng diwa ng bayanihan. Isang kulturang sinimulang itaguyod ni Sinag mula pa sa kanyang unang araw bilang CEO. At ang diwang iyon ay kitang-kita sa isang maaraw na Sabado sa isang maliit na covered court sa Tondo. Ang Luntian Pharmaceuticals Foundation ay nagsasagawa ng isang medical mission at feeding program. Ang mga doktor at nurse ay voluntaryo mula sa kumpanya. At ang mga nag-aabot ng pagkain at gamot ay hindi mga bayarang staff, kundi ang mga empleyado mismo, mula sa iba't ibang departamento. At nangunguna sa kanila ang kanilang CEO. Suot ang isang simpleng puting t-shirt na may logo ng luntian at pantalong maong, si Sinag Valderrama
ay personal na nag-aabot ng mga supot ng relief goods sa mga nakapila. Ang kanyang ngiti ay maliwanag at totoo. Wala na ang anino ng sakit ng nakaraan. Wala na ang bigat ng isang responsibilidad na pilit tinatakasan. Sa kanyang mga mata, makikita ang isang kapanatagan, isang kasiyahang hindi nabibili ng pera. Sinag, heto pang isang batch ng mga gamot, sabi ni Mang Tonyo, na ngayon ay isa sa mga pinuno ng foundation. Masigla at malusog. Salamat, Mang Tonyo. Pakibigay na lang po kay Liwayway sa kabilang table. Nakangiting sagot ni Sinag. Hindi na Sir Sinag. Hindi na CEO. Sa lahat, siya ay si Sinag. Isang kasama, isang kaibigan. Lumingon siya at natanaw si Liwayway na abala sa pag-aayos ng mga gamot para sa mga bata. Ang buhok nito ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail. May kaunting pawis sa kanyang noo. Ngunit sa paningin ni Sinag, wala nang mas gaganda pa. Nagtama ang kanilang mga mata at isang ngiti ng pag-unawa ang kanilang pinagsaluhan. Isang koneksyong hindi na nangangailangan ng maraming salita. Habang sila ay panandaliang nagpapahinga sa isang tabi at umiinom ng tubig, isang news report mula sa maliit na TV sa loob ng isang kalapit na tindahan ang nakaagaw ng kanilang pansin. Matapos ang ilang buwang paglilitis, hinatulan na ng korte ng habambuhay na pagkabilanggo si Dante Imperial para sa kasong qualified theft at economic sabotage. Samantala, ang kanyang kasabwat na si Marikit Galang ay nahatulan ng 10 taong pagkakakulong. Napatigil sa pag-inom si Liwayway at lumingon kay Sinag. Nag-aalala sa magiging reaksyon nito. Ngunit si Sinag ay kalmado lang. Pinanood niya ang mga larawan ni Dante at Kit na ipinapakita sa screen. Mga larawang kuha sa korte, ang kanilang mga mukha ay pagod at talunan. Tinitigan niya ito ng ilang sandali, hindi dahil sa galit o tuwa, kundi tulad ng isang taong tumitingin sa isang lumang litrato mula sa isang malayong nakaraan. Pagkatapos, huminga siya ng malalim, uminom muli ng tubig, at tumingin kay Liwayway. Tapos na, sabi niya. Isang simpleng pahayag na naglalaman ng lahat. Tapos na ang galit. Tapos na ang sakit. Tapos na ang kabanatang iyon ng kanyang buhay. Nang matapos ang araw at ang lahat ng gamit ay nailigpit na, niyaya ni Sinag si Liwayway na mamasyal. Hindi sa isang mamahaling restaurant o isang magarbong lugar, kundi sa bywalk, kung saan nila mapapanood ang paglubog ng araw. Umupo sila sa isang bench na nakaharap sa dagat. Ang kulay kahel na sinag ng papalubog na araw ay nagbibigay kulay sa kalangitan. Isang perpektong tanawin. Ang ganda, bulong ni Liwayway. Oo, sang-ayon ni Sinag. Ngunit hindi sa langit siya nakatingin, kundi kay Liwayway. Naramdaman ni Liwayway ang kanyang titig. Bakit? Wala. Naalala ko lang ang lahat, sabi ni Sinag. Noong una, akala ko ang kaligayahan ay nasa pagtakas, sa pagiging simple, sa pagtatago kung sino ako. Pero mali pala ako. Tumingin siya sa malayo, sa papalubog na araw. Ang tunay na kaligayahan pala ay hindi nasa pag-iwas sa kung sino ka, kundi sa pagyakap dito ng may tamang puso. At sa paghahanap ng isang taong nakikita ang tunay mong halaga, hindi dahil sa iyong pangalan o posisyon, kundi dahil sa kung sino ka talaga. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Liwayway.
Mainit ito at perpektong lumapat sa kanyang palad. Sinag, alam mo ba kung anong paborito kong oras sa isang araw? Tanong ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ang liwayway. Ang bukang liwayway. Dahil ito wumonsongkot, yung oras na tapos na ang dilim. At may bagong pag-asa. May bagong simula. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito. Ikaw ang liwayway ko, liway. Ngumiti si liwayway. Isang ngiting puno ng pagmamahal at tiwala. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Sinag. Magkasama, tahimik nilang pinanood ang huling piraso ng araw na lumubog sa abot tanaw. Walang mga enggrandeng pangako, walang mga salitang magarbo. Isang payapang puso lamang na natagpuan ang kapareha nito. Ang kanilang kwento ng pag-ibig ay hindi natapos sa isang dramatikong pagwawakas. Sa katunayan, ito ay simula pa lamang. At dito po nagtatapos ang kwento ni Sinag at ang kanyang paglalakbay sa paghahanap ng tunay na halaga. Sa kwentong ito, ating natunghayan na ang tunay na sukatan ng isang tao ay hindi ang taas ng kanyang posisyon, ang dami ng kanyang pera, o ang ganda ng kanyang kasuotan. Ang tunay na halaga ay nasa bigat ng kanyang dignidad, sa tibay ng kanyang prinsipyo, at sa kabutihan ng kanyang puso. Ipinakita sa atin ni Sinag na ang kapangyarihan, kung gagamitin sa tama, ay maaaring maging instrumento ng pagbabago at katarungan. At higit sa lahat, ipinakita sa atin ni Sinag at Liwayway na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakikita sa panlabas na anyo, kundi sa kakayahang makita ang liwanag sa isang tao kahit pa ito ay nasa gitna ng dilim. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kwentong ito. Sana po ay mayroon kayong napulot na aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Sinag at Liwayway? Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyong puso? Nais po naming marinig ang inyong mga komento sa ibaba. At kung mayroon kayong nais na genre o uri ng kwento na mapakinggan sa susunod, huwag po kayong mag-atubiling i-suggest. Ang inyong boses ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, Sweet Kilig PH.